Hello madlang people! Dahil tanghalian na nga naman ay magluluto tayo na naman ng tanghalian, ulam sa tanghali. So dito sa ating kaldero naglagay lang ako ng mantika. Dito ako nagluto sa kaldero kasi yung kawali namin ay maliit. Kaya ayan, painitin lang natin ang ating mantika. Tapos, ilunod lang natin ang ating bawang. Tapos, isunod naman natin ang ating sibuyas. Alam niyo mga mami at daddy, ang hirap pala talaga mag-voice over. Ang hirap pala talaga mag-edit ng video. Kasi ang dami-daming pang oras na ilalaan sa pag-i-edit, kaya hindi pala madali ang maging vlogger. Charot. Kasi ang hirap-hirap, iniisip mo kung anong sasabihin mo, iniisip mo kung anong susunod at anong ginagawa mo, yung parang iniisip mo kung dapat hindi ka magkakamali sa sasabihin mo. Kaya ang hirap-hirap sa mga vloggers diyan, sa mga mami na nagtitiis sa ganitong trabaho, ay salute you. Kasi 'di ba hindi madali, akala lang madali, kukuha ka ng video tapos i-edit mo. 'Di ba kailangan mong isipin na kung anong susunod na sasabihin mo. Hindi madali ang ganitong trabaho, kung alam niyo lang. Kasi ako dito, bago pa lang ako dito, pero 'di ba tingnan niyo, halatang-halata na nagkabulol-bulol ako, tsaka yung parang feeling ko yung dila ko parang anong tawag doon, yung yung hindi ko alam kung anong sasabihin doon, basta ang hirap-hirap. So balik na tayo dito sa ating niluluto. Ayan, nilunod ko na pala yung karne natin. Hinahalo ko pala yung karning baboy at saka karning manok. Excuse me sa mga hindi kumakain ng pork. Sorry guys. So ayan, nilunod ko na natin yung pork natin. Ito yung ulam namin ngayon kasi ilang araw na din kaming nag-iisda. Mga 1 week na ata nag-iisda kami. Tapos ngayon, na-miss namin yung ganitong kaya ito ang binili ni Mr. ko. Yan, pinahalo ko yung pakpak at saka yung kunting pork. Tapos adubuhin lang natin to siya. Kasi para may sabaw. Gusto ko kasi na sabaw. May sabaw, tsaka ang mga bata din gustong-gusto nila yung may sabaw. Kaya ayan, adubuhin lang natin yan. So ayan, halo-halo lang. So tayong mga mami talaga, pagdating sa ulam, iniisip natin kung anong ulam na pati mga bata gusto din nila at makakain din sila. Kaya iba pa naman to si Mikmik at saka si Saktos. Ang arte-arte nito sa ulam, arte-arte sa pagkain nito. Gusto palaging itlog si Mikmik naman palaging gatas. Kaya ayan, lagyan ko siya ng kalamansi. Lagyan ko siya ng dami-dami niyang kalamansi. Lagay ko lang yung katas ng kalamansi dyan. Tapos lagyan ko na ng magic sarap yan at saka yung paprika. Ayan guys, ilagay ko ng kalamansi. Tsaka yung mga pampalasa, alam nyo na yung kung anong pampalasa sa adobo. Kasi alam naman natin tayo mga Pilipino, kahit adobo ang pinaka sa atin, pero kanya-kanya tayong luto at kanya-kanya tayong panglasa. Kaya ayan, lagyan ko lang siya ng toyo. Ayan. Lagyan ko lang siya nilunod ko lang pala yung nilagay ko siya ng bell pepper. Bumili kasi ako isang bell pepper, kaya nilagay ko lang dyan para hindi masayang. Tsaka nilunod na din yung pampasarap na magic sarap, baka naman. So ayan, habang nagbo-voice over ako dito guys, hindi ko alam, iniisip ko ano ba yan, ang haba-haba pala ng video na to, ganyan. Hindi ko alam na parang gustong-gusto ko na mabilis matapos yung para yung susunod na sasabihin mo kasi hindi mo alam eh. Tapos ayan, nilagyan ko na siya ng sabaw para palambutin natin
ko siya. Lagyan ko siya ng konting tubig dyan. Basta kung ano-ano na nilalagay ko dyan, guys. Tsaka pag, ayan. Yan na siya, kumukulo na. Ayan yung ulam natin ngayon. So, hindi pa yan final kasi hindi pa yung karne natin. Hindi pa malambot. Kaya palambutin muna natin siya. Yung parang malabot-labot na yung sabaw niya. Kaya, ayan. Kulong-kulo na siya dito. So, ayan na siya. Fast forward na nga tayo, guys. Ayan na. Malambot na yung karne natin. So, dito, pwede na siyang hanguin kasi ang lambot na talaga ng karne dyan. Pero, hindi ko pa yan siya hinango. Kasi gusto ko yung parang tuyong-tuyo pa yung sabaw niya. Pero gusto ng partner ko na may sabaw. Kaya, ayan. Kaya, inahayaan ko muna siya. Medyo na parami ata yung lagay ng sabaw ko eh. Kaya, ayan. So, fast forward tayo pagkatapos natin kumain, magluto. Ayan, naligo na rin ako kasi sobrang init. At saka pagkatapos ito, naglaba na ako. Kasi apakadami talaga ng labahin ko, guys. Ilang araw lang akong hindi naglalaba. 2 araw lang. Tapos, ang tambak na naman yung labahin ko. Labang-lalo sa mga damit ng mga bata. Kasi, maya-maya nagbibihis. At saka, hindi pwedeng hindi maglaba kasi wala akong washing machine. Kinakamay ko lang yan dyan. Ang hirap maglaba pag walang washing machine. Kasi pagkukusot, basta ang hirap-hirap maglaba pag walang washing machine. Pero wala tayong magagawa kasi wala tayong pambiling washing. Tsaka, yan, tiis-tiis lang, lagay ko lang siya powder. Kanina pala, habang hindi pa ako nagluluto, binabad ko na pala yung puti dyan ng sabon, ng powder, para pag kusot ko, mabilis lang siya makusutan. Kaya, ayan, tamang kuskus lang. Ayan si Ella sa likod ko. Ayan si Ella nagpato sa lamesa. Ayan, kusot-kusot lang tayo. Inuna ko lang yung mga puti kasi para decolor na naman ang isusunod ko, guys. Kasi sobra talagang init ngayon. Dapat hindi ako maglalaba kasi inaantok ako yan eh. Kasi pagkatapos kong kumain, naligo ako tsaka yan. Kaya inaantok ako pagbusog kasi ang sarap talaga matulog. Lalong-lalo na ngayon, sobrang init. Grabe. Hindi naman kami makatulog dito doon sa loob namin kasi kulog na kulog yung pwesto namin, guys. So, tingnan nyo, ang laban ko, apakadami. Sana all na lang tayo nito, may washing kami. Wala talaga kaming washing, guys. Matagal na nasira yung washing namin dahil sa kahiram-hirap. Tapos nung nasira na yung washing namin, wala na. Diba? Butas kasi yung washing namin. Nahiram-hiram namin. Tapos yung humiram kasi hindi marunong maglinis. Kaya yung nasira na, wala na. Pati kami, wala na din kaming magamit. Kaya ayan, tiis na lang sa kukuskus ng mga damit. So, diba? 2 araw ako hindi naglalaba, pero tatlong na yung lalaban ko, 3 timba, tsaka 1 laundry basket na lalaban. Hindi naman pwedeng hindi tayo maglalaba kasi malapit na naman ang pasukan, guys. So, matambakan tayo nito. Kaya, ayan, ginuuna ko yung mga puti. Sarap talaga matulog yan. Inaantok talaga ako niyan. Pero, hindi pwede. Basta pati ang buhok ko, hindi pwedeng matulog kasi ang init sa amin, doon sa loob, ang init, napakainit talaga. Hindi pa kasi maayos ang pwesto namin. Hindi pa naman namin pwede yung ayusin kasi hindi naman yun sa amin. Tsaka dito sa amin, may nakatira pa sa pwesto namin. Wala pa din kaming pampaayos, guys. Kaya, problema nga kami nito kasi pag tag-ulan, tumutulo tapos bumaba dun sa loob namin. Kaya sabi ko sa asawa ko, pag may pera tayo, dapat inaayos natin yung pwesto natin para hindi tayo mahirapan. Kasi kawawa tayo pag tag-ulan. Wala akong magagawa kasi yung pera namin, pag kinukuha namin sa pagkain, gatas, bayad sa kuryente, bayad sa tubig. Buti na lang wala kaming bayad sa bahay. Kasi sa kanila naman itong nito sa pamilya nila, pero hindi pa maayos sa amin. Sa amin na lang ang hindi maayos. Nila nanay. Kasi hindi basta-basta magpaayos ng bahay, lalo na pag wala kang pera. Yung pera naman ng asawa ko,
sa pagkain. Kinukuha lang namin sa pagkain, gastos sa araw-araw. Magkano lang naman yung sahod ng asawa ko. Kulang pa nga eh. Ayan, kusot-kusot lang tayo. Naantok talaga ako guys. Habang nagbo-voice over ako, inaantok talaga din ako guys. Hindi naman pwedeng hindi tayo mag-voice overs kasi hindi tayo ma-monetize wag palagi tayong gumagamit tayo ng music, kaya kailangan natin mag-voice over. Bahala na kayo dyan guys kung anong sinasabi ko, basta intindihin nyo na lang yung ginagawa ko. At sana guys, samahan nyo po ako sa aking journey na gusto kong abutin, kasi gusto ko din makatulong sa pamilya ko. Kaya ginagawa ko to, pinapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko sa araw-araw, kasi gusto ko din makatulong sa aking mga kamag-anak, sa aking mga mahal sa buhay. Kasi ang hirap kaya na ikaw nanay na nasa bahay lang, di ba? Gusto mo, alam niyo ba, gusto ko tumulong sa asawa ko magtrabaho. Gusto ko mag-abroad, pero hindi pwede kasi hindi papayag si Isak. Gusto ko tumulong sa asawa ko. Ang sarap kaya sa feeling na may sarili kang income. Kaya sana samahan niyo ako. I-follow niyo ako. Kahit hindi niyo gusto ang mga ginagawa ko, basta samahan niyo lang ako, i-follow niyo lang ako. Bahala na kayo kung tapusin ba yung video ko or hindi. Basta samahan niyo ako sa aking pangarap guys, na makatulong, kasi alam niyo gusto ko talaga tumulong. At sa anak ko nga, hindi ko nga mabibigyan ng pera kasi wala naman akong pera. Sa mama ko, sa mga lola ko. Kaya gusto ko talaga tumulong guys, pero wala. Sa mga pinsan ko, lalo sa pinsan ko na nanghirap, wala talaga akong mapanghiram kasi alam mo na, yung pera din namin, kulang pa sa pagkain sa araw-araw, kulang pa sa gatas, diaper sa bata, tsaka baon pa sa araw-araw. So ang hirap tumira dito sa syudad kasi lahat binibili, hindi kagaya sa probinsya. Pag masipag ka, ang problema namin dati sa probinsya, alam nyo ba kung ano ang problema? Ulam. Kasi sa bigas, meron naman kaming bigas, meron din kami makukuha ng gulay, kasi sa probinsya guys, pag masipag ka, hindi ka magugutom. Sanay ako sa probinsya, laki akong hirap, laki ako sa bundok, alam ko paano gagawin sa pagtatanim-tanim. Kaya sabi ko kay Michael kung papayag ba siya na uuwi kami mga probinsya. Sabi naman niya oo, pero hindi niya alam kung anong hirap ng probinsya. Kaya sabi ko sa kanya, sana sa awa ng Diyos magkakaraos din tayo para mapaayos natin yung ating pwesto, tapos makakabili tayo ng washing. Yung mga pangarap na simple lang guys. Ayan, tingnan nyo yung pwesto namin, o diba ang gulo. Ang gulo-gulo talaga ng pwesto. Kasi itong pinapatayo namin ng bahay, ayan po yung lugar na pinano namin. Ayan. Ito pong pwesto na to, hindi po kasi ito sa amin, sa daddy ni Michael, yung sa tito niya. At saka dito sa harap yung may nakatira dito, ayan. Ito po yung pwesto namin. Tapos tingnan yung hagdanan namin, ayan. Ito pong pwesto namin. Kailangan pa namin po yung ipapaayos. Pero wala pa talagang pera. Kaya tingnan mo sila guys kung saan sila natutulog. Ayan. Tingnan mo yung magkapatid. Dito kami natutulog pag tanghali. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!